Lunos. So ngayon no, patungkol ito sa mga pagkain no, na sinasabi nila no, na bawal itong kainin or mga bawal ito kasi ito yung pinagbabawal ng Panginoon na kainin natin according dito sa utos niya dito sa Leviticus no. So ano katotohanan patungkol dito kasi mayroon pa ring mga relihiyon no, na umahawak pa rin sa mga ganitong mga pinagbabawal no, di ba? Ito gusto kong malaman yun no, na totoo yung sinasabi nila, di ba? No, na nakasulat yan sa Leviticus no, chapter 11 nata kung hindi ako nagkakamali. No, na bawal itong kainin ng mga pagkain itong mga baboy or ganito ng mga ganito, ganyan. Alam niyo naman yan at mababasa yan, di ba? Pagdating dito sa Matthew chapter 15, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, klaro talaga no, na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo no, na kung ano yung mga bawal ang mga pagkain, di ba? Ano yun, di ba? Sabi natin Panginoong Jesucristo kasi ang sabi noon sa unang panahon kasi patungkol sa mga pagkain ito is bawal itong kain kasi ito ay nakakaparumi sa atin, di ba? O ano ba yun? Pagdating dito sa ating Panginoong Jesucristo, sinasabi niya dito sa Matthew chapter 15, di ba? No, chapter 15 verse 10 hanggang sa 20, di ba? Sabi dito no na hindi yung pumapasok sa bibig yung nakakarumi sa isang tao. Hindi. Kundi yung lumalabas sa ating bibig. Ang pumapasok sa ating bibig, ito yung mga pagkain. Ito yung mga pagkain. Pumapasok yan sa ating bibig, diretso sa tiyan natin at itatapon. Klaro ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo no, na hindi ang pumapasok sa bibig ang nakakarumi sa isang tao, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig. Ano ba yung mga lumalabas sa kanyang bibig? Mga masasamang salita, yung mga garbuso, or pride, or ano man yun. Or ano man yung klase no, na mga lumalabas sa bibig na hindi maganda. Mapagmataas, masama, lahat ng uri ng kasamaan na lumabas. Ito yung nakakarumi ng isang tao. Ito yung panahon din na sinasabi ng ating Panginoong Kristo no, na kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Kristo no, na mag-ingat kayo sa patubo ng mga Parisiyo no, na which is hypocrisy. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Kristo no, na noon sa panahon ni Apostol Pedro, di ba klaro, di ba? Dumating yung mga pagkain o lahat ng uri ng mga tinatawag no, ng mga pagkain na marumi. Sinabihan siya ng ating Panginoong Kristo sinabihan si Pedro no, na kumain ka. Tapos sabi ni Pedro no, na ayokong kumain Panginoon kasi yung bibig ko ay hindi pa napasukan ng mga maruruming mga pagkain. Kasi noong unang panahon talaga before Christ, sinusunod talaga yung batas na yon or utos talaga yun, o salita na yun or utos ng Panginoon na bawal itong kainin. Pero si Kristo na mismo nagsabi noon na kumain ka. Pero sabi niya hindi, ayoko kasi hindi pa na pasukan yung bibig ko or baba ko o bibig ko ng mga maruruming pagkain. Pero ang sabi ng ating Panginoon si Kristo, di ba, klaro kaya sabi niya, di ba, huwag mong sabihan na marumi ang mga nalinisan na ng Panginoon. Lagi niyong tatandaan, tayo ay makasalanan, no? Kung wala ang ating Panginoong Jesucristo dito sa mundong ito at namatay sa krus, kung wala siya, tayo ay under po talaga hanggang ngayon sa kamatayan o kaparusahan. Dahil nga sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo diyan sa krus, tayo ay nalinisan. Tayo ay nalinisan. Kung tayo ay nalinisan, how much more yung mga pagkain na yan na ginawa ng Panginoon para sa tao. Simula noong unang panahon, sa panahon ni Noah, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo no, na ginawa niya itong mga bagay na ito para kainin, para sa mga tao, sa makakain nyo ang lahat ng uri ng tanim na may bunga o mga hayop, lahat ng uri. Isang bagay lamang ang bawal ninyong kainin ay yung dugo. Ang yung dugo, pinagbabawal talaga yan mula pa yon noong unang panahon hanggang sa nakasulat dito sa New Testament, no? After Christ na talaga, no? Sa panahon na rin ni Kristo sa mga apostol, nagsulat sila no, na pinagbabawal pa rin kainin yung mga dugo. Pero patungkol sa mga pagkain na sinasabi nila no, na marumi ito kasi ayaw kong kumain yan kasi may impyerno ako. Maniwala kayo sa akin, sa pag-iwas nyo at ayaw nyo maniwala sa mga salita ng Panginoong Kristo, yun yung dahilan na kayo ay may impyerno. Sa mga bagay na iniiwasan nyo, yun yung dahilan na kayo ay may impyerno. Dahil nga sa
pagiging hypocrisy ninyo, no, na hindi nyo naintindihan kung ano yung nakasulat dito sa Biblia. Si Apostol Pablo mismo ang nagsasabi no, na darating yung araw na mga ganito, ganyan, na maraming mga tao no, na tatalikod sa katotohanan at susundin nila yung mga turo or aral ng mga demonyo. Sasabihin nila na pinagbabawal ang mga pagkain ng mga ganito, bawal kainin ito. Pero itong mga pagkain na ito ay tinatanggap ito or nagiging banal ito sa pamamagitan ng prayer at yung pagdarasal or prayer, at kinakain ito ng mga taong mananampalataya. So klaro ito dito. Marami yan dito sa nakasulat dito. Mula kay Kristo hanggang sa kanyang apostolis. Pero yung mga tao pa rin no, na humahawak pa rin, like mga SDA o sino man yung iba no, na bawal akong kain dyan, ayaw kong kumain yan kasi maimpirno ako. Hindi nyo naintindihan kung ano yung mga pagkain. Isa lang mga pagkain no, na pinabawal ng ating Panginoon. No? Yun lamang dugo talaga. Kung mayroon man, siguro wala na akong naalala, pero yung pinagsabi nila, ayaw ko kumain ng baboy kasi ganito, ganyan. Kasi masama yan, masama. Kailan nagiging masama ang isang bagay na ginawa ng Panginoon? Klaro no, unang panahon, sinasabi nito, God made all things beautiful. God created all things beautiful. Ginawa niya ang lahat ng bagay sa mundong ito na maganda. Na maganda at kaaya-aya at maganda. Tapos sasabihan mo, masama yan. Paano nagiging masama ang ginawa ng ating Panginoon? Isa lamang ang pinagbabawal sa atin, yung dugo talaga. Kasi ang dugo, simbolo yan ng buhay. No? Simbolo yan ng buhay. Kahit ikaw, mamamatay ka kung wala kang dugo. Kaya marami mga tao na disgrasya. Ano nakamatay niya? Namatay kasi naubusan siya ng dugo. Oh. So ang dugo ay siyang nagbibigay buhay sa ating katawan. Simbolo yan ng buhay. Kaya pinagbabawal yan. Pero patungkol sa mga karne or mga hayop or mga tanim, kung gusto mo mga kainin yan, kaya marami mga taong kumakain ng mga gulay-gulay o mga mga prutas, ganito, ganyan. Kasi hindi pinagbabawal yan. Noong unang panahon, sabi ng ating Panginoon, doon sa panahon ni Noah, isa lang din ang pinagbabawal ng Panginoon na bawal kainin, yung dugo. Pagdating ni Moises, marami nang bawal. Pero pagdating ni Kristo, binalik niya uli yung sinasabi ng ating Panginoon doon sa panahon ni Noah, na isa lang din ang pagkain na bawal kainin. Kaya nga dito sinasabi no, na hayaan nyo sila no, na hahatak sa iba pang bulag. Sila ay bulag at hayaan nyo sila na hahatak pa sa iba pang bulag. At kung ang bulag ay hahatak sa iba pang bulag, silang dalawa o silang lahat mahuhulog sa kanal. Yun yung sabi ng ating Panginoon Kristo. Klaro, intindihin yung mabuti ang sinabi ng ating Panginoon. Hindi ang pumapasok sa bibig ng isang tao ang nakakarumi, kundi yung lumalabas sa kanyang bibig. Yung mga kasamaan, paninira, chismis, ano man yung uri ng mga kasamaan na naging lumalabas sa mga bibig, mga lahat, no? So yan po yung katotohanan. Huwag po kayong magpapaniwala dyan sa bawal itong kainin kasi ganito, ganyan. Baka yung, kasi ayaw namin may impyerno. Ayaw namin kainin yan kasi ayaw namin impyerno. Baka yun yung dahilan nyo, no, na sinasabi ng ating Panginoong Kristo dito, ang lahat ng tao na sumusunod o nagmamahal sa Kanya, naniniwala o sumusunod sa Kanyang salita. Kung ang salita ng Panginoon, ito, hindi ito bawal itong kainin, or sabi niya, ito yung salita niya, tapos ayaw mo paniwalaan kasi takot ka maimpyerno. Ayun yung bagay no, na paano ka maniniwala kay Kristo kung hindi mo susundin yung salita niya, yung salita ng Diyos. Paano masasabi no, naniwala ko kay Kristo, o ito yung salita ng Panginoon Kristo, di ayaw ko niyan, ayaw kong tanggapin yan. So paano ka maniniwala ngayon? So nagiging kasinungalingan yung pananampalataya mo or paniniwala mo. Nagiging kasinungalingan kasi kung maniniwala ka ni Kristo, susundin mo yung sinasabi niya. Susundin mo yung mga salita ng ating Panginoon kung sumusunod ka sa Kanya. Kasi ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo no, na at ang tatanggap sa inyong salita, ang tatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa Ama na siya nagpadala sa akin. Paano kung ang salita ng Panginoon is ganito, ayaw niyong tanggapin? Paano mo tatanggapin yung Ama kung ang salita ng ating Panginoon sa Kristo ayaw niyong tanggapin? So paano niyo matatanggap ang ating Panginoon sa Kristo? Kung hindi niyo tatanggapin ng Panginoon sa Kristo kasi hindi niyo nga tinatanggap niyo salita o pinaniwalaan niyo salita niya, paano niyo matatanggap yung Panginoong Ama? Yung Ama. So walang kakwenta-kwenta ng lahat.
So mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, kasi klaro yan dito sa sulat ni Timoteo, darating yung araw na yung mga tao lilingon or tatalikod sa katotohanan at maniniwala sila or susundin nila ang turo or aral ng mga demonyo. Ito yung mga turo or aral ng mga demonyo na tinutwist ang katotohanan upang iba yung ipangaral at pinapaniwala at pinasunod sa ibang mga tao. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo noon na mag-ingat kayo sa mga patubo ng mga Parisiyo, which is hypocrisy. So hanggang dito na lang, maraming salamat. Sana intindihin niyo po yung sinasabi ko. Hindi po ako nagsasabi ng sarili ko lang o sarilinan ko lang, kundi sinasabi ko based dito sa nakasulat sa Biblia. Based ito sa nakasulat ito patungkol sa mga pagkain or hindi, or bawal kainin, or nakakarumi, or mga hindi, no? So huwag niyo sanang intindihin niyo na lang nakasulat ito sa Biblia. Buksan yung isipan niyo minsan ng buhay. So hanggang dito na lang.